Dito naman tayo ngayon sa Barwa Tunnel. Habang nagpahinga, mag-video tayo. Mayroon pa tayong pang-counter ng China, pero hindi yan ibig sabihin ay sapat na yan para pang-atake sa mga barko ng China. Hindi naman natin sinasabi na tayo ay makipaggira sa China. Ang sa atin lang naman, kung sakali man lang na tayo ay tatargetin ng China, siyempre malakas ang China. At least paano, mayroon naman tayong pang-counter. Pero hindi naman ganun kalakas, pero kailangan pa rin natin na palakasin pa rin ang ating pangdepensa. Sinusubukan ang kakayahan ng Navy kung paano mag-target ng barko. Kasi yung decommission na made in China, nung time na balikatan kasama ang US ay pinalubog nila yon. Hindi agad-agad nila pinalubog yon ang barko na yon, yung decommission, dahil kailangan pang makatira ang ibang mga asset ng Amerika at saka Pilipinas, katulad na ng BRP Jose Rizal, Antonio Luna. BRP Antonio Luna, ayos, nakita kung paano tinarget yung barkong decommission made in China, paano pinalubog. Napakalakas pala, kaso ang problema, napakamahal ng weapon na yun, ng anti-ship missile. Magkano? Isang putok na missile na Sistar pang anti-ship missile ay 100 million bawat putok. 'Di ba? Mahal masyado. Kaya hindi pala ganun kadali ang makipaggira ng bansa. Bilyon ang gagastusin. Kung ang bansa mo ay nag-alangan sa mga pundo, malamang bagsak ang ekonomiya ng isang bansa. Magkano rin ang spike missile na ginagamit, tinitesting kung paano tumama din ang spike missile. Magkano ang halaga? 12 million bawat putok. Mas mura doon sa Sistar anti-ship missile na made in Korea. Nakakabit ngayon sa BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal. Tinitesting lang ang kakayahan ng Philippine Navy kung kaya ba talaga nilang patamain ang missile sa distansya. Successful naman ang kanilang pagtesting dahil tinamaan talaga pati yung spike missile na made in Israel. Ngayon, kung sakali man ang China magkamali, wala naman talaga tayong sapat na armas para pantapat sa kanila. At least paano, alam na natin kung paano natin diskartehan, paano natin patamain ang ating mga armas katulad ng anti-ship missile. O di ba? Kaya naman din pala diyan sa West Philippine Sea na hindi mawala-wala ang presensya ng China dahil mayroon palang mga pinag-uusapan, pero hindi natin sure kung talagang anong pinag-uusapan doon. Pero balita-balita na isa rin sa mga opisyal ng military, katulad na lang ng Philippine Navy, pero wala pa naman pruweba at eksakto kung talagang mayroong pinag-usapan ang China at ang ating opisyal dito sa Philippine Navy. Yun lang ang problema. Kung talagang mayroon, bakit naman nila nilagay sa alanganin ang ating teritoryo ng Pilipinas na alam naman nila na maling-mali yun. Pinahamak lang nila ang ating teritoryo at ang ating bansa. Kaya pala ganun na lang ang China kung makapangbuli at
pag-atake ng mga water cannon dyan sa West Philippine Sea dahil pala may pinag-usapan pala sila ng mataas na opisyal sa ating military. Sana walang katotohanan yun. Kasi kung mayroon, alam nila na maling-mali yun. Pagbibinta yan, pagtatraidor yan sa ating bansa. Diba? Kaya naman pala, ganun na lang kaagresibo ang China dyan dahil pala may pinag-usapan pala. So sana naman hindi sana totoo yan at sana naman panindigan talaga natin at atin yan. Hindi man natin mapakinabangan sa ngayon, baka sa sunod na henerasyon sila na makinabang dyan sa West Philippine Sea dahil ang West Philippine Sea isa yan sa mga maraming resources at isa yan sa pinakamaraming deposito dyan ng mga resources. Kaya gustong-gusto ng China. Isipin mo ang China mula dito sa West Philippine Sea, pupunta naman dito sa kabila, tumawid pa sa kabila. Doon sila ngayon nag-research ka mo. Dinadala ng research vessel nila. Yan ay paniniktik yan sa ating mga resources yan sa ating paligid, sa ating teritoryo. Sana naman babantayan nila ng maigi yan kasi ang China hindi talaga yan wala talaga yang pakialam yan. Gusto nilang kukunin, nakawin ang ating resources dyan sa West Philippine Sea, pati na sa kabila, nakarating doon sila sa kabila. Mayroon, alam naman ang China, ang kanilang kagamitan ay mga high-tech, kayang-kaya na detect Iwan. Sana man lang babantayan lang maigi yan. Kasi once na dumami na naman dyan ang bilis sa vessel dyan sa China, dyan sa kabila, mag-umpok-umpukan na naman yan. Magigising na lang tayo na ang ating kabila na doon sa Binham Rise ay sirang-sira na ang ating mga corals dyan. Dito nga sa West Philippine Sea, wala namang ibang pagbintangan sino pa bang pumapasok dyan at sino nag-umpok-umpukan. Di ba yung mga China, mga militia vessel? Sila lang naman nag-umpok-umpukan dyan pagkatapos na nalaman lang natin na lahat ng mga corals dyan ay nasisira. Talagang pinagsisira nila. Ngayon anong nangyari? Ngayon man, pupunta naman sila dito sa kabila, sa Binham Rise. Sana man lang bantayan ng maigi yan kasi ang Binham Rise yan ang pinakamaraming resources at mayaman yan sa mga yung mga corals natin diyan, napakaganda yan diyan. Sana wag nang sana lang pabayaan yan. Kaya lagi ko tong sana man na mapanood nila na sana man lang ang Binham Rise talagang ingatan talaga natin yan na huwag tayong magpabaya diyan dahil sayang pag masira na naman yan. Ang China walang pakialam, mga mga hindi, aywan ko, wala ko masabi dyan sa mga buang na yan eh. Kasi yun talagang ko. Sa isa rin ko sa nagsusuporta, anong mapangyayari dyan.